Itago nyo na lang po ako sa pangalang Catherine. Nangyari po ang kababalaghang ito sa aking kapatid. Malapit na ang Semana Santa noon. Kabilin-bilinan ng lolo ko sa aking ina na wag daw kaming papagalain o papupuntahin kahit saan kapag Semana Santa. Especially kapag Huwebes Santo at Biyernes Santo. Sa bahay lang daw dapat kami. Ngunit ang hindi alam ng aking ina na hindi rin naman alam ay mayroon ng nabuong plano o gala ang aking bunsong kapatid. Kasama ang kanyang mga kaibigan. In short, hindi siya nagpaalam. Nag-hiking ang aking kapatid at ang kanyang mga kaibigan. Wala kaming kaalam-alam, kaya kahit gustuhin namin puntahan kung saan ang aking kapatid ay wala kaming magagawa kundi antayin na lamang siya. Biyernes Santo noon nang mag-hiking sila. Nakaakyat na silang magkakaimigyan sa medyo mataas na parte ng bundok. Maingay ang aking kapatid at panay ang video sa kanyang paligid. Dapit hapon na nang sila ay makababa ng naturang bundok. Pagdating sa bahay ng aking kapatid ay nasermonan ito ng aking ina. Ngunit dahil sa pagod ay agad din itong nagpahinga sa kanyang kwarto. Kinabukasan, nakahain na ang almusal ay hindi pa nababa ng kanyang kwarto ang aking kapatid. Kaya inutusan ako ng aking ina na tawagin ito sa kanyang kwarto at agad naman akong sumunod. Pumunta ako sa kwarto at kinatok ito. Ngunit walang tugon ang aking kapatid. Kaya binuksan ko na ang pinto upang personal na gisingin. Ngunit pagkahipo ko sa katawan nito ay para itong inaapoy ng sobrang init ng katawan. Pataas ang kanyang lagnat kaya agad-agad ay tinawag ko ang aking ina. Nabigyan na ng gamot ang aking kapatid at napunasan na ang kanyang katawan ng basang towel nang dumating ang aking lolo. Nagtungo ito sa kwarto ng aking kapatid at nagulat kaming lahat nang sabihin ni lolo na hindi na iyon ang aming kapatid. Ibang kaluluwa na daw ito. Labis akong kinilabutan sa aking mga narinig at labis din akong nagtaka. Tay, ano pong sinabi niyo? Tanong ng aking ina. Sadyang hindi na siya ang aking apo. Ibang kaluluwa na ang sumama sa kanya bago pa man sila makaalis ng bundok. Tugon ng lolo. At bigla kong naisip na tignan ang video ng aking kapatid at ng kanyang mga kaibigan nung sila'y nasa bundok pa. Tulad ng una kong nasabi, maingay ang aking kapatid noong sila ay nasa bundok pa at labis na nakakapangilabot ang aking nakita sa video. Madami ang mga kaluluwang ligaw at itim ang nakapalibot sa aking kapatid sa naturang video. Pinanood ito ng aking lolo at ang sabi niya, isa sa mga kaluluwang iyon ang nasa katawan ngayon ng aking kapatid. Maaaring nabulabog daw ang mga kaluluwang iyon dahil sa ingay na ginawa ng aking kapatid. Noong mga oras na iyon, hindi ko alam kung maniniwala ako sa sinasabi ng aking lolo. Pero mas lamang sa akin ang labis na takot. Sino ang kasama namin sa bahay? Kung hindi pala ito ang aking kapatid, ano na ang susunod na mangyayari? Naiwan mag-isa ang aking kapatid sa kanyang kwarto dahil bumaba muna kaming lahat at halos lahat kami ay naguguluhan sa mga pangyayari. Nagpatawag ng albularyo ang aking lolo upang siya ang tumulong sa aking kapatid. Agad naman itong dumating at nagtungo na kami muli sa kwarto ng aking kapatid. Ngunit ang labis na buwigla sa amin ay hindi na humihinga
at ang aking kapatid ay wala na itong buhay. Nag-iyakan kaming lahat dahil sa pangyayaring iyon. Wala na ang aking kapatid. Sa isang iglap, ito ay wala na. Ngunit nagsalita ang albularyo na pumukaw sa aming atensyon habang nag-iiyakan. Bakit ninyo iniiyakan yan? Isa lamang niyang kahoy at hindi iyan ang inyong mahal sa buhay. Lalong gumulo ang lahat sa sinabi ng albularyo. Ano bang sinasabi mo, Katotoy? Tanong ng aking lolo sa albularyo. Malinaw ang aking sinabi, huwag niyong iyakan ang isang kahoy dahil hindi iyan ang katawan tao ng batang ito. Marahil naguluhan kayo dahil siya ang inyong nakikita, pero ang totoo, isa na lamang siyang kahoy simula nang makabalik siya dito sa inyong bahay. Hindi ninyo ito makikita dahil wala kayong kakayahan, pero totoo ang aking sinasabi at tanging ako lang ang may kakayahan sa mga nandito ngayon na makita ito. Ang mahabang tugon nito. Nagalit ang aking ina sa albularyo. Hindi siya naniniwala dito kaya pinaalis na niya ang albularyo. Naintindihan naman ito ng albularyo dahil masakit mawala ng anak kaya agad itong umalis. Naiburol na ang aking kapatid. Pangatlong araw na ng kanyang burol nang may makipaglamay na isa pang albularyo. Sinamahan ito ng aking lolo na sumilip sa kabaong ng aking kapatid. At nang makita nito ang kabaong ay bigla itong umimik ng, "Bakit nyo pinaglalamayan ang isang kahoy at binigyan pa ninyo ng maayos na burol?" Wika nito. Napatingin ang aking lolo dahil katulad din ito ng sinabi ng naunang albularyo. Ano po kaya sa opinion ninyo? Totoo kaya ang lahat ng ito? Please comment down below. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Hanggang sa muli.